Samantala, pinag-aaralan naman ng Parks and Wildlife Bureau ang posibilidad na pakawalan sa Agusan Marsh ang mahigit 20 talampakang buhayang si Lolong na nahuli sa Bunawan, Agusan del Sur noong isang taon. Pero ayon sa mga eksperto, pwedeng maging mapaminsala sa mga tao ang mga malalaking buhaya, kaya dapat na walang nakatira sa mga lugar na pinamumugaran ng mga ito. May live report si Ian Cruz. Ian? Yes, Susan, ayon nga sa Protected Areas and Wildlife Bureau o PAWB ng DNR, kahit nga nasa santuario si Lolong ay maganda raw ang kalusugan nito. Patunay nga raw dito, Susan, yung maganang pagkain ni Lolong. Sa ngayon ay nananatili sa Bunawan Eco Park si Lolong habang pinag-aaralan kung maaari siyang pakawalan sa Agusan Marsh. May sightings din daw ng isa pang malaking buhaya. Wala pang pruweba kung ito ba ang asawa ni Lolong o isa lamang ito sa iba pang malaking buhaya sa Agusan Marsh. Sa pag-aaral ng mga eksperto ng PAWB, ang malaking buhaya, lalo na nga yung 10 talampakan pataas, ay may potensyal na maging luwisan. Kadalasan may mga alagang kalabaw, baka o baboy ang nagiging biktima nila at kung minsan pa nga ay mga tao. Kaya kung PAWB ang masusunod, Susan, ay dapat ay wala raw tao sa mga protected area. Ganito rin ang pananaw ng Haribon Foundation. Kailangan daw may protektadong lugar na laan lamang sa mga buhaya na malayo sa tirahan ng mga tao. Sa kabila nga ng mga insidente ng pag-atake ng mga tao, naniniwala ang PAWB na hindi lahat ng malaking buhaya ay dapat hulihin. Ang mga man-eater crocodiles lang daw ang dapat alisin sa wild dahil kapag nakatikim ng tao, maaaring umulit daw ang mga ito, lalo't mas madaling mabiktima ang mga tao. Susan? Maraming salamat, Ian Cruz.